So ayun nga mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. At ito po muli ang inyong lingkod na si Birador Pikwa. So ngayon mga kababayan, tatalakayin natin itong search warrant, okay, na inilabas ng PNP upang check upin or i-search yung lungga nitong mga tiwali sa gobyerno, at nabalitaan nga natin, kakapasok lang na balita mga kababayan, na itong si Diskaya, itong 9 firm pala nila, okay, 9 firms ay tinanggalan na ng lisensya mga kababayan. Mainit na balita, ininspeksyon ng Bureau of Customs ang garahe ng pamilya Diskaya sa Pasig. Kasunod yan ng impormasyong may mga luxury car ang pamilya. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Rafi, Connie, napasok na nga ng mga tauhan ng customs ang compound ng mga Diskaya dito sa Pasig base sa dala nilang search warrant na inilabas ng korte. Covered ng warrant ang 12 luxury vehicles ng mga Diskaya. Ito lang daw kasi yung mga sasakyang nagkaroon sila ng kompletong detalye na kailangan ilatag sa korte para sa application ng warrant. Pero karamihan sa mga sasakyan ay wala na sa loob ng compound. Dalawa lang ang nakita. Umaapela si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na isuko na ang mga sakyan at nakipag-ugnayan na raw sila sa HPG para makuha ang mga sakyan kung hindi ibabalik sa compound. Sabi ni Nepomuceno, kailangan nila i-check kung tama lahat ng papel ng mga luxury vehicles at kung nabayaran ang mga tamang buwis. Pakay natin mapagbayad ng tamang buwis kung talagang meron kulang doon sa mga buwis na binayaran. Yan, isang ayon of course, ang direksyon na binigay sa atin ng Pangulong Bongbong Marcos, tingnan natin talaga kung may mga violation. Sa mga sandali ito ay nanatiling nasa loob ng compound ng mga Diskaya, mga tauhan ng Bureau of Customs at patuloy ang isinasagawang inspeksyon. Rafi, Connie? Oscar, humarap ba yung mag-asawang Diskaya sa mga otoridad? Well, wala pa tayong info on that, Rafi, pero base sa obserbasyon natin, buong umaga hindi natin sila namataan at nagtanong-tanong din tayo sa mga gwardiya sa loob at ayon sa kanila ay wala raw dito ang pamilya Diskaya. Rafi? At para lang malinaw, hindi naman illegal yung pagkakaroon ng luxury car. Hindi ba, Oscar? Ang punto dyan ay kung nagbayad nga sila ng tamang buwis. Meron na bang pao ng impormasyon kung may mga nakalusot ng mga luxury car na hindi nabayaran ng tamang buwis at posibleng nandyan sa pagmamayari ng mga Diskaya, Oscar? Okay. Wala pa tayong info on that, kung may kumpirmado ba o wala. Pero gaya ng sinabi mo, tama yan. Ang target ng Bureau of Customs ay malaman kung legal bang na-acquire itong mga luxury car na ito at kung nabayaran ba ito ng tamang buwis. Yan ang naistiyakin ng Bureau of Customs. Paglilinaw naman ni Commissioner Ariel Nepomuceno na hindi lang naman ang pamilya Diskaya ang isa subject sa katulad na inspeksyon, kundi maging yung iba pang mga contractors na nasasangkot ngayon dun sa usapin ng flood control project, Nagkataon lang daw na una sila nagkaroon ng warrant para dito sa pamilya Diskaya. Rafi? At Oscar, kumusta naman ang sitwasyon dyan sa labas ng compound? Hindi naman sarado sa trapiko? Well, hindi naman, actually, yung pagdating sa daloy ng trapiko, tuloy-tuloy naman nakakadaan yung mga sakyan. Bagamat very visible yung mga sakyan ng mga otoridad at maging iba pa natin mga kasamahan sa media, pero yung kung nakakasagabal ito sa daloy ng trapiko, sa aking obserbasyon, parang hindi naman, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo. Okay, tinanggalan na po ng lisensya dahil dito po sa sistemang ito ay medyo kinakabahan na itong mga sangkot dito sa flood control dahil imagine niyo mga kababayan, 9 firms sa negosyo ng Diskaya ang nawalan ng lisensya. So malamang sa malamang mga kababayan, ako personally nakikita ko dyan is kakabahan na yung ibang mga kontraktor.
Especially yung mga dami contractor, 'di ba? Dahil nga po dito sa aksyon na ginagawa ng ating gobyerno upang litisin itong panagutin itong mga tiwali, no, na talagang nagpayaman ng gusto dito sa flood control na ito. So ngayon mga kababayan, no, ito namang si Sara, itong mga DDS, no, mga DD shit na tanga-tanga. Ito mga kababayan, natatawa ako at sinisingit ang kanilang mga yung kanilang mga opinion na hindi naman sila angkop dito sa usapin na ito at gusto lang madawit. Okay, gusto lang ata madawit yung kanilang pangalan. Magantay kayo, 'di ba? Malay mo Sara. Dawit ang Davao nyo, 'di ba? At magtutuloy-tuloy ang investigasyon niyan mga kababayan. At 'di ba sabi nga mismo ni Diskaya, mga kababayan, 2016 onwards nung sila ay talaga yumaman. Okay, dito sa nakapasok sila sa DPWH, 'di ba? So dito pa lang mga kababayan, malinaw na 'di ba? Malinaw na may rito, may sabuatan. At natatawa nga ako dito kay Sara, no? Sa pagka-DDS nito, at bobo to 'di ba? Bobo to So itong na to, si Sara Lustay na to, pilit niyang sinasama yung sarili niya, mga kababayan, dito sa usapin na ito. Nagpapapansin nga. Alam nyo naman mga DDS papansin yan. 'Di ba? Alam nyo naman yung mga utak tae na yan. 'Di ba? Pasintabi po sa mga kumakain. Alam nyo naman yung mga yan. Yan? 'Di ba? Gamunggo ang utak niya mga yan. Di nag-iisip ng tama yung mga yan, mga kababayan. Kaya itong sinasabing opinion niya regarding, sabi nga ni Sara regarding daw sa flood control, pwede naman daw pangalanan ng isang yan kung gugustuhin daw. Duterte claims this probe could be a diversionary tactic. She also said the probe is too little too late as corruption and flood control projects remain a perennial problem in the country. Magdududa ka kung bakit bigla ngayon ay merong silang palabas na malaking investigation ng flood control projects. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawan ng corruption sa budget. Pero, well, as you can see, parang nanonood tayo ng Venezuela. Pusang gala, kung matatandaan mo, Sara Lustay, no? Dahil tanga ka nga, hindi mo naiintindihan yung sinasabi mo. 'Di ba? Kung matatandaan mo, ang tatay mo naging presidente ng bansang Pilipinas. Tama, mali? 'Di ba mga kababayan? Naging presidente ng Pilipinas pero hindi nasugpo ang korupsyon. Puro bukang bibig niyan, no? O pagmumura, 'di ba? O puro bukang bibig niyan, susyang na mo, 'di ba? Papatayin ko kayo, 'di ba? Yun yung lambok ang bibig niyan. Pero yung korupsyon, mga kababayan, na sinasabi ni Sara Lustay, matagal na raw yan. Alam nyo na palang matagal na ang korupsyon na yan. Bakit hindi nyo ginawa ng paraan, 'di ba? Para bago man lang ipasa ni Digongyo itong termino bilang isang presidente kay Bongbong Marcos, kay Pangulong Bongbong, 'di ba, at least dapat sinugpo na ni Digong yung ibang 'di ba, anomalya na nangyayari dito sa bansang Pilipinas. Dito sa na ito, Malacanang na ito, 'di ba? Mga gabinete, mga senado, 'di ba, kongresista. Ang kaso, ang problema mga kababayan, instead na solusyonan nila, parang ang pinapa-emphasize pa nitong mga ito na hindi na masusugpo ang korupsyon. Di ba tanga? Na hindi na raw masusugpo ang korupsyon, wala nang eto, 'di ba?
Nagulat sila kasi sa ginawa ni PBBM 'di ba? Totoo, nagulat tayong lahat sa ginawa ni PBBM na talagang wala siyang pakialam masagasaan kung sino dapat masagasaan. Oh, 'di ba? Kaya nga itong si Marcoleta, sumasabit dito, bida-bida siya. Okay, bida-bida nagpatawag ng investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaso ang problema mga kababayan, no? Ang problema parang nagba-bounce back sa mga DDS. Thank you, Mr. Chairman. The Alpha and Omega construction and the St. Timothy constructions were included in the top 15 flood control contractor list by President Ferdinand Marcos Jr. On the SEC papers, ibang owners and composition of the company, but in actuality, alam naman ng lahat na iisa lang ang may-ari nito. Alpha and Omega, St. Matthew, St. Timothy, and St. Gerard Construction Corporations were registered in the SEC and pick up with different addresses, but all in Pasig City. However, in the 2022 case of St. Timothy et al. Versus the BIR, with CTA case number 10472, iisa lang ang address nila lahat. Number 35 Tacco Compound, Jacinto Street, Malinaw, Pasig City. Now, my question for Pickup is this. For Pickup and the SEC, do you agree that there is material misrepresentation? Saan sila hahabulin kung iba-ibang ginagamit na address? Mr. Chair, may I request my Executive Director to answer? Attorney. What is the name of the person who will reply to the query of Senator Soto? Your Honor is Attorney Herbert Matienzo, the Executive Director of the Philippine Contractors Accreditation Board. You are the chairman. You cannot answer for that. Engineer Daca, you come in with very strong credentials. As a matter of fact, friends of mine have been calling me, telling me that you are a man of honesty and integrity. Why are you pointing to your executive director? Our Executive Director runs the day-to-day activities of PCAB, Your Honor. Was he administered the oath? Not yet. Mr. Chairman, may we ask that the person that Engineer Daca would like to answer be administered the oath? Before we continue, Senator Soto, let me just acknowledge the presence of Senator Risa Ontiveros and Senator Morning, Annie Chair. Marcos. Where is he? Administer mo na. Kita sa kanan kamay. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole So the question, Mr. Chairman, there is material misrepresentation, is it not? Saan sila hahabulin kung iba-iba ginagamit nilang address? Good morning, sir. I would like just to confirm, sir, that we are unaware of the CTA case filed by St. Timothy in the Court of Tax Appeals. In that regard, sir, we will check onto this, sir, and verify po the address that was in our database. But considering, sir, that the address that was given to us remains to be there, sir, then... You are allowed to sit down, please. We have a vacancy. Good morning, sir. Herbert Matienzo po, Executive Director of the Philippine Contractors Accreditation Board. With regard to the
case po filed with the CTA, the Philippine Contractors Accreditation Board is unaware of the filing of the case po of St. Timothy against the BIR. But then again, sir, we will look into that case, check the addresses po given, and in case there is a misrepresentation, sir, then the PCAB has following the rules on license contracting. Therefore, your answer to my question is a yes. Yes, sir. But you're saying that you're not aware of the CTA case? Yes, sir. Yes, Mr. Chair. Brad, you're under oath, huh? Yes, sir. We are not. I am not aware I of was given a different information by the palace. Friday afternoon, after you guys met me in the morning. We will check our record, sir. I'm warning you, Brad. Be careful, ha? Basta you answer it truthfully, okay? Yes, sir. All right. You're not aware of the St. Timothy case? I am personally not aware of the St. Timothy case filed with the I'll city. hold you to that. All right? Okay, now. Also, the mentioned companies, including Elite Construction Corporation, have different authorized managing officers to represent the contractors. But the beneficial owner is the same. It has interlocking directorship. May corporate layer ba? Are you aware of this scheme, Engineer Takay? No, sir, we're not. So where are your mechanisms to flag companies misrepresenting through corporate layerings or fronting? Because it seems that the contractors, they just make another corporation and even sole proprietorship if you deny them their license. Actually, Your Honor, we operate on the presumption of regularity. We have a checklist of documents that they have to submit via an online portal, and these are evaluated for actually their style and substance. And if the papers and the documents are found to be regular, then there is a recommendation for the approval of your license. But Mr. Chairman, Engineer Dakay, in the IRR governing licensing of contractors in the Philippines, Section 3.3, letter K says, the licensee must at all times observe and adhere to the letters and spirit of the Code of Ethics for constructors. PCAB is the circumvention of the law by misrepresentation of address and composition of the corporation. Isn't that this a violation of this section? It certainly is, Your Honor. It is. Okay. Now, regarding the equipment capacity requirement, also, as stated in Section 4.5D of the IRR, the invoice of each equipment and its certification of registration with its official receipt are required. So again, I ask the pickup, if you already reviewed, scrutinized, and compared all the equipment documents of Elite Construction, Alpine Omega, St. Matthew, St. Timothy, and St. Gerard Construction, these corporations, ang office, iisa lang ang building nila. Hindi kaya pare-pare yung equipment lang ang pinakita at sinabi sa inyo? Your Honor, they are asked to submit certificates of registration for each unit of equipment. And Certification, but you do not inspect? You mean, Your Honor, the actual Physically, yes. units? No, Your Honor. You do not? Ito isa sa mga nakikita nating nagiging problema natin dito, Your Honor, Mr. President. Now, all of this, ang pagkakaalam nga namin, ang may-ari nito ay sila Mrs. Diskaya, ano? And Mrs. Diskaya is here. So, pwede po bang, Mrs. Diskaya, pwede po bang
ibalita nyo sa amin, ikwento nyo sa amin yung mga napanood namin sa inyo sa television na sinasabi ninyo. Kailan po kayo unang nagkaroon ay kumita ng bilyon sa construction industry? Anong taon po yun? Good morning po. Billion po. Opo. Kwento nung narinig po namin sa television, sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat nung araw. At tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo eh. So, at tinanong kung magkano at sabi nyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. If I may, with the permission With the permission of the chairman, Senator President Pro Tem. Ma'am Sara, ano ba naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa mga kontrata sa gobyerno? My father was a contractor before. Kontrata rin Pero siya? yes po, Kontrata rin sa for DPWH? LGU po. LGU, and then ako, I worked sa ibang bansa. Yun po. Anong work mo sa ibang bansa? I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. So you are a doctor? Nurse? No po. Yung asawa mo, ano trabaho? He works sa isang development corporation, and him and his brother were parang private contractors sa subdivision namin. Paano kayo, how were you enticed to join the mga kontrata sa DPWH? Who influenced you? Wala naman po. Nakita namin on PhilJeps na may mga projects na pwede palang mag-join. So we joined the bidding na we know that we were qualified for. All right, Mr. Chair, I would like to reserve all my questions if my turn comes already. Thank you, Mr. Chairman. To continue, Senator, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Okay, with the permission of the Senator Minority Leader. Soto, the Minority Leader. Ma'am, very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, noong nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, please Yes po. make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po.
2016 onwards. May follow-up Yes, ka sir. ba? Okay. Go ahead, sir. Go ahead. All right. Kasi based on your... Una sa lahat, we would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na naibitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, merong guni-guni, merong ghost, merong nagawa, may nagawang palpak, okay, may nagawang tama. Ngayon, tapos narinig namin yung kwento sa television na tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to 2016 kayo nag-umpisa sa DPWH, pero yung mga pinakitang mga sasakyan ninyo ay 2022, 2025, 2024. So lately yung matindi, hindi po ba, na mga income ninyo? Mga anong taon kaya sa tingin ninyo? What year would you say that you were able to engage or be able to get projects from the DPWH for flood control projects? What year? Yun nga po, nag-start kami makakuha ng pailan-ilan, pero 2016 po onwards po. Yes. 2016 onwards. In 2017, how much did you pay the BIR on your income tax? Sorry, I don't have the data on me right now kasi I have an accountant that handles that po. Pero I can get it for you if you... Yes, please. May we request that Yes po. we find out how much your income taxes were paid from that time, 2016 to the present. No? Okay po. All right. Now, Mr. Chairman, in 2015, St. Gerard, which you own also, no, Mrs. Discaya, was suspended by the DPWH. In 2020, they were blacklisted by the DPWH. However, St. Gerard's pickup license was renewed and is valid from July 1, 2023 to January 28, 2026. For St. Timothy, which you also own, it was found out by the President that the 2023 Bulacan River project amounting to 96.4 million was deemed completed even in more than 200 meters of revetment were not built. St. Timothy's pickup license was also renewed 2025 to 2027. So, Engineer Takay, what is the basis for the renewal despite the issues in their previous projects? Sir? Mr. Chair? Engineer Takay, can you not answer? You're the chairman. Bakit itong executive director ang pinasasagot nyo na pinasasagot? Yeah, the blacklist that was issued by the DPWH, Your Honor, has certain time limitations. So, once a notice that the project has been completed, then the blacklist is lifted. And PICAB actually limit of responsibility is we can only institute disciplinary action upon a complaint or a verified violation. Ibig sabihin, pag walang nagko-complain, sige lang na sige. Mr. Chair. That is the limit of our responsibility, Your Honor. The IRR, Section 4.2 states that disqualification under letter CA, involvement in any construction, malperformance of grave consequence. Because under this section, hindi sila, are they not disqualified for renewal? The blacklist, Your Honor,
is issued by the DPWH. If the blacklist is lifted by the implementing agency, then their licenses can be renewed. However, we also have another mechanism that if there is a verified complaint from the LGUs or from the implementing agency, then we hear the case and then apply the penalties that are commensurate to the offenses that are being committed. For example, Your Honor, the DOLE reports to us a lot of infractions that are committed by contractors, such as unlicensed contractors implementing construction work, unsafe practices resulting in the death of people in the workplace, and we act upon that immediately. In fact, Your Honor, we submitted, upon the request of the BIR, we submitted last July 25 our transmittal regarding the request for the documents of the construction group of Diskaya, because if and when the Bureau finds out that their papers are not actually compatible to the papers that are submitted at the PCAB, then we will suspend or revoke all of their licenses automatically because there is now complaint. And we have communicated with the Bureau. In fact, I have met with Commissioner Lumagi once, and we have responded to their letter, and along with our letter, we have submitted reams of documents for the Bureau to review, Your Honor. Mr. Chair, Mr. Chair, may I with the Wait, before permission of the Minority Leader. before we proceed, let me acknowledge first the presence of our Majority Leader. A quick question, Commissioner. Yung imposition ng suspension is Section 99 ng RA 12009. Blacklisting is under Section 100, correct? Pareho namang nalilif ang suspension and blacklisting. There's no problem there because it's in the law. I think the trajectory of the Senator Soto's question, kung paano natin madidisiplina, why don't you, for example, resort to Section 101 of the same Republic Act? Kasi dito sinasabi niya, imposition of blacklisting with perpetual disqualification. I believe kung ang pinag-uusapan ay ghost projects. Kasi makikita mo pagka blacklisting and perpetual disqualification, dapat recidivist na siya, ulit-ulit na siya, 3 or more. Kapag ka ghost projects ang pinag-uusapan, I think this is 10 times over. Halimbawa, nakalagay dito sa blacklisting, corrupt, fraudulent, collusive, and coercive practices. Katulad ng ghost, drawing up or using forged documents. Ghost projects. Hindi po pwedeng mag-apply yung Section 101, but there is a perpetual disqualification of this. You have to look into this. Yun siguro ang gusto mong puntuhan ng Senator, di ba? Yes, sir. Mr. Chairman, thank you, And sir. then I think we have to put a limit muna, sir. Kasi medyo gusto nang magtanong Sige. yung iba. Sige, Makakabalik ka naman, boss. I'll try to wind up for a while. Yes. Marami pa po akong tanong eh. My point here is that I want to amend the law creating the PCAB. Kailangan lagyan ng mas matinding power, mas maraming koordinasyon at coordinate sa DPWH, hindi lang sa DTI. So my line of questioning is towards that. Kung ano mga naging performance nyo, ang ginagawa ninyo, paano kayo paano yung dinidisqualify, paano yung license ninyo. I heard you have 45,000 accredited contractors nationwide. Mambigat eh. Tapos, ang sabi ninyo, maliit na kumpanya kayo. Maliit na agency lang kayo. Tatlo yung board member nyo. Yung 2 board member mo, are you aware that they are contractors also?
Engineer Takay? Yes, Your Honor. I am aware. In fact, EGB has actually filed a voluntary leave of absence the day after their name appeared on the list of the So when they were appointed by whoever, President Duterte or President Marcos, because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? We'll give you more time, Senator Soto, para yung iba gustong magtanong. Sige. Let me just re-emphasize, lahat po dapat makapagtanong, but ilimit muna natin sa first 5 minutes. Pagkatapos pag may time tayo, balikan po natin ang bawat isa. Parang malaki ang koneksyon ni Diskaya or ng Diskaya firm dito po, no, kila Bongo or dito sa dating administrasyon. Dahil nga si Bongo, kung matatandaan nyo mga kababayan, naglilinis na po ng kanyang pangalan. Diba, sabi nga ni Senator Sonny Trillanes, na wala na, naglilinis na ng pangalan ito na para bang ano na, hugas kamay na. Diba? Na para bang patay malisya siya, na walang nakuha na proyekto ang kanyang pamilya. Diba? So dito pala mga kababayan, huling-huli na natin kung bakit nakikisintimiento itong si Sara Lustay dahil nga po sa ano na ito. 'Di ba? Dahil sa nababanggit ang dating administrasyon kung saan yumaman ng tuluyan itong ang Diskaya. Okay? So mabuti na lang mga kababayan, mabuti na lang meron tayong nag-iisang presidente na kagaya ni PBBM ng ating mahal na pangulo na walang ginawa kung hindi magtrabaho. 'Di ba? Hindi puro bunganga. Ito like father like daughter talaga ito eh. Si Digong saka si Sara Lustay, like father like daughter puro bunganga. Imagine niyo kung magiging presidente ito sa 2028. Alam niyo maririnig niyo rito kay Sara Lustay, maririnig niyo rito mga kababayan, no? Puro bunganga, walang aksyon. Tanga 'di ba? Bobo Kasi nga DDS 'di ba? Pagtatak DDS, alam mo na. 'Di ba? Alam na natin 'yan. Hindi na kailangan i-explain 'yan. Pagtatak DDS, tanga, 'di ba? Bobo. 'Di ba? Kasi nga puro lang sila salita, 'di ba? Hindi nga nila ma-explika ng maayos kung ano ba yung pinupunto ng sinasabi nila. Kasi nga tanga nga 'di ba? Mga bobo nga So basta pag ganyan, DDS yamatik, 'di ba? So eto mga kababayan, isang halimbawa ito sa ating lahat, isang kaalaman na minulat tayo sa kaalaman na hindi natutulog ang gobyerno. Okay? Hindi sa lahat ng oras talagang 'di ba? Talagang kung gusto mong mangurap, pwede kang mangurap. Ay hindi. Dito sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, eto na ang katapusan nila. Lilinisin 'yan. Naniniwala ako na lilinisin yan dahil meron ng Special Action Force. Itong si PBBM investigator, okay? Meron siyang sariling grupo na tinalaga na special investigator dito sa nasabing corruption, okay, commission. Okay? So ito mga kababayan, dito natin makikita talaga na ang ating mahal na Pangulo hindi lang puro salita. 'Di ba? Kahit nga sa China pumapalag 'Di ba? Yan ang yan ang may pusong 'di ba? Yan ang may pusong maka-Diyos, makatao. At merong isang salita, 'di ba? Na kaya niyang gampanan. Putya yung jet ski ni Digong until now nga nakapending 'Di ba? Until now, lahat ng pangako ni Digong, walang nangyari. Lahat pangako lang. 'Di ba? Gago O kaya tignan nyo, nandun sa, sa dahik. Doon na mamamatay yun 'Di ba? Dahil sa kawalangyaan ng pamilya na yan. 'Di ba? So, eto mga kababayan, alam natin lahat, magiging lesson ito sa mga tiwali sa gobyerno, mga kababayan. Ito ay mga magsisilbing aral, 'di ba? Sa gobyerno, sa mga papasok. Baka nga magulat kayo, wala nang mga tumakbong
ano dyan, congressman dyan, wala nang tumakbong mga ano dyan, di ba, senador, dahil alam nila sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na magiging presidente, hopefully mga kababayan, may maitalaga tayo sa susunod na presidente ay maayos kagaya ni PBBM na handang sagasaan lahat ng dapat sagasaan, kaalyado man yan o hindi. Diba? So kayo mga kababayan, ang masasabi nyo sa usaping ito, at especially itong itong pag release ng search warrant dito sa Diskaya family. Ito nga ito kahapon lang mga kababayan, mainit-init na sinalakay ng otoridad yung mga vehicle, 'di ba? Yung tinignan yung assets, okay? At ayon nga mismo sa Bureau of Customs mga kababayan, iimbestigahan nila yung mga yung mga papeles ng mga luxury car nitong mga kutong lupa na to, no? Ako para sa akin, nararapat lang yan. Pusang gala. Pera po ng taong bayan yan. Pera natin yan. Hindi yan basta-basta pera na binigay sa kanila, kanila na. Yan po ay pinagpagura ng ating mga kababayan Pilipino na supposed to be dapat mapunta sa ating mga kababayan Pilipino, which is po sa flood control project. 'Di ba? Which is dapat yan is 'di ba? Matamasa ng ating mga kababayang Pilipino. 'Di ba? Sa tamang proseso, sa tamang proyekto na ating ating mararamdaman, 'di ba? Dahil pinagpagura natin 'yan, taxes po ng taong bayan 'yan. So deserve natin, tama 'yang ating mahal na pangulo, deserve natin na malaman pati nga si House Speaker mga kababayan, payag siya na isa publiko pati yung budget na yan, 'di ba? Pati yung budget mga kababayan. So importante yan na maging transparent ang gobyerno. At saludo, 'di ba, kay mahal na pangulo dahil siya lamang po for the record po sa history ng ating gobyerno, si PBBM lamang po ang nakaisip na magkaroon tayo ng transparency according to corruption. Okay? So kung sino yung mga nangurap, okay, pangalanan. Kung sino yung mga sangkot sa mga anomalya, sa mga korupsyon, pangalanan, isa publiko, 'di ba? Siya lamang po ang nakagawa nito mga kababayan. Kaya maraming tuwan-tuwa, maraming mga DDS na nag-alisan kay Digong, kay Digongyo, kay Sara Lustay. Dahil bakit? Kasi nga puro bunganga tong mga hinayupak na to, 'di ba? Puro bunganga lang tong mga Duterte na to, 'di ba? Wala naman talaga nagawa to. Davao nga mga kababayan. Lubog sa baha. Pero magkano yung flood control na ini-issue sa kanila nung panahon ni Duterte, ng kanilang tatay? Bilyon-bilyon. At si rin po, Senator 'di ba, Lacson din ang niyan, imbestiga niyan. Si Senator Lacson din po naglabas niyang issue na 'yan. 'Di ba? Kung matatandaan nyo, inilabas po ni Senator Lacson, kinwestiyon niya po 'yan, dahil nga anti-corruption advocacy ang sinusulong ng ating mahal na Senador Lacson nung panahon ni Digong. Okay, nag-umpisa 'yan. So kinwestiyon niya lahat 'yan, yung budgeting ng flood control na 'yan. Okay? So kayo, ano masasabi nyo sa issue na ito? Comment down below mga kababayan, at tayo magsama-sama muli sa panibagong topic, panibagong yugto ng ating reaction. Okay? So ako masasabi ko lang, magtuloy-tuloy ito. Pag nagtuloy-tuloy ito, guaranteed mga kababayan, malalaman natin kung sino ang mga numero unong korap at numero unong numero unong nagpakasasa sa pera ng taong bayan. Okay, so once again, ito po ang inyong lingkod, Birador Pikwa at your service. Magsama-sama tayo for another video, another reaction, another live. Maraming salamat po sa mga bago po sa ating channel. Please do like, share, and subscribe. I-click mo na rin notification bell para updated ka po, no, sa mga natin, pagganap natin. Okay, maraming salamat po, and peace out. Gangster, we do that better than anybody.
I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss.